Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay, wow. Ayos feeling confident feeling walang ka-pressure sa katawan Totoo ba ito or nagpapanggap lang? Pagbaba ng ban, kakaway-kaway, feeling artista kulang na lang ganyan yung kamay Feeling artista Tapos yung lakad ba parang may halong kending ba parang sabi ko, nagpapanggap na sakal naman, nagpapanggap na walang ka-pressure, nagpapanggap na hindi stress Dinadaan yata sa pagplansya ng buhok tsaka sa pagme-makeup. Ito mga kababayan, kasi naalala nyo, ang National Bureau of Investigation nag-imbestiga about dito sa ginawang pagpapahayag ni VP Inday Sara Duterte sa isang Zoom Zoom press con kasama ang iba't ibang personalidad or iba't ibang vlogger. Naalala niyo 'yon? Yung sinabi niya na pag may nangyari daw sa kanya, may nakausap na siya isang personalidad. At pag may nangyari sa akin, patayin mo si Speaker Martin Romualdez, Felisa Marcos at Pangulong Bongbong Marcos. Binigyan niya pa ng diin No joke daw. No joke daw mga kababayan trabaho ng National Bureau of Investigation imbestigahan ito kasi pahayag ito hindi ho siya basta-basta kung sinong tao lamang. Speaker of the House sa Congress, si Speaker Martin Romualdez, Felisa Marcos, First Lady, unang ginang ng bansang Pilipinas, at siyempre threat ito sa asawa niya, walang iba, Pangulo ng bansang Pilipinas, Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Threat ito at para bang nagbigay ng takot, pangamba sa taong bayan, especially yung mga supporter, loyalista man nagmamahal kay Pangulong Bongbong Marcos. Na para bang ganun na lang ba ang isang vice president, ganun na lang mabigyan ng banta itong mga ito? Para bang nakakapagbigay takot sa mamamayang Pilipino. Nag-imbestiga ang NBI noong mga panahon na yon, noong December 2024 or November, naalala nyo, may mga ginawa pang pagtawag, pag-imbita, pagbibigyan ng imbitasyon dito kay VP Inday Sara Duterte na magpunta ron sa NBI. No show, di nagpunta. Hanggang sa kahuli-huli ang imbitasyon. Kaya according kay Director Jimmy Santiago, kahit di na magpunta si VP Inday Sara Duterte, tuloy ang investigasyon. Maraming ang mga kumwestiyon or nag-criticize sa NBI ng mga panahon kasi parang walang nangyayari, tahimik ang NBI. Kala nakalimutan na porque di nababanggit. Yun pala, although walang update, nag-iimbestiga ang NBI. Bigla na lang nagkaroon ng breaking news. Breaking news. National Bureau of Investigation. Pinasasampahan na nagsampa na ng kaso sa DOJ. About dito sa dalawang kaso ito grave threat. Tsaka yata, kung di ako nagkakamali, inciting to sedition. Ngayon
nagkaroon na ho ng unang patawag dito kay VP Inday Sara Duterte sa isinambang kaso ng NBI sa panguna ng Department of Justice. Kaya nagpunta ko. Ganda ng kwento ko, kompleto na. No? Kompleto kwento ko eh. Kumbaga parang bumalik tayo sa dati. Ha? Nagpunta ngayon ito si VP Inday Sara Duterte sa unang patawag ho ng Department of Justice sa ginawang pagsampa ng kaso ng NBI. Ang tawag ho rito, kung di ako nagkakamali, huwag sana ako mabulol, preliminary investigation. Nagpunta si VP. Sumipot. Natatakot yata magkawarant. Ano ba yan? Ito ha. Abay, bumaba lang ba? Feeling confident eh. Feeling, kunyari pa, kumbaga nagpapanggap na walang ka-pressure. Kumbaga nagpapanggap na, ano eh, na para bang ang dating eh, I'm the man. Natin to. Hi, ma'am! Hi, ma'am! Hi, ma'am! Boy, buhok niyo ang... Hi, ma'am! Hi, ma'am! Hi, ma'am! Tayo sa mas malapit. Ito. Kaya tayo. Sounds. Natin iba pang angulo. Pakinggan natin muna itong balita, mga kababayan. Dumalo si Vice President Sara Duterte sa pagdinig ng Department of Justice kaugnay sa mga reklamong inciting to sedition at grave threats laban sa kanya. Balikan po natin si Camille Samonte para sa detalye. Camille, anong latest? Yes, Ruth, katatapos nga lang itong preliminary investigation kaugnay ng reklamong inciting to sedition at grave threats na isinampa ng NBI laban kay Vice President Sara Duterte na isumito na ni VP Sara yung kanyang counter affidavit pero tumanggi na si Attorney Michael Poa, ang kanyang legal counsel, na i-discuss pa kung ano yung nilalaman ng kanilang depensa. Sa May 16, itinakda yung susunod na pagdinig pero hindi na raw haharap dito si Vice President Sara Duterte. Ngayon, ang hinihingan naman ng komento ang NBI kaugnay ng isinumite ni VP Sara na counter affidavit. Pero yun nga, sabi ni Attorney Michael Poa, umaasa sila na magkakaroon ng due process at magiging patas ang investigating panel sa paghawak nga nitong reklamo. Pero bago yan, tiniyak na ni Justice Secretary Boying Remulla na mabibigyan ng due process ang bise. Yan muna ang latest update. Balik sa inyo. Miel, hindi na ba nagbigay ng pahayag ang bise? Ruth, tumanggi na si VP Sara na magsalita dahil yun daw ang payo ng kanyang mga abogado at tumanggi na. About sa kaso na sinampa sa kanya, hindi na nagsalita si VP. Pero subukan nyo, tanongin nyo, paninira kay PBBM, sasagot yan. Ganoon naman to eh. Pag about sa kaso niya, hindi siya nagsasalita. Oo. Ang gusto niyang topic, yung puro paninira niya kay PBBM. Doon ganadong-ganado siya eh. Kahit ang lilimahid, kahit pawis na pawis, sumarap sa camera, wala nang pakialam. Wala nang retouch eh. Nada? Pinigilan na siya na i-discuss nga kung ano yung nilalaman ng kanyang counter affidavit. Ruth? Yan po ang Express Report. Actually, meron hong ginawang pahayag dito ho si Secretary Boying Remulla.
Meron eh. Teka, pakinggan natin ito. Basahin na lang natin. Hindi pala video to. Post pala. Iniyak ni, hindi, ito ha. Legit yan ha. Yung ano na yan ha. Baka akala nyo AI. Iniyak ni Justice Secretary Boying Rimulya ang due process kay Vice President Sara Duterte habang nakatakdang magsagawa ang Office of the Prosecutor General and First Preliminary Investigation kaugnay ng reklamong inciting to sedition at grave threat na isinampa ng NBI laban sa Vice. Nag-ugat ang reklamo ng umano'y kill threats ni Vice President Duterte laban kay President Bongbong Marcos, First Lady Lisa Marcos, at House Speaker Martin Romualdez. Wala pang konfirmasyon mula sa Office of the Vice President kung personal na dadalo ang Vice Presidente sa preliminary probe. Ang preliminary probe yata may 16 ba? Hindi ako nagkakamali. Hindi na sa atin doon. Si Atty. Powa na lang daw. Ano pala ito kanina? Hindi pala preliminary investigation. Nagpasa ng counter affidavit. Si Atty. Powa yun yung hindi na nag-abogado doon sa usaping confidential fund sa OBP yata tsaka sa DepEd. Umalis. Tapos yun, sa abogado sa Rita. Ay, kanya-kanyang technique. O, ayun, mga kababayan. O, at least naman, itong prosesong ito, itong kasyong ito, ay talagang haharapin ni VP Inday Sara Duterte. Malalaman natin kasi, nako, mapupunta sa hot seat itong siya, no? Si VP Inday Sara Duterte. Tanong siya, sinong tao yung kinausap niyo? Tapos umuo pa. O, na papatay niya yung tatlo. O, sinong tao yun? Baka tanongin kung sino, di ba? Okay, mga kababayan, kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Bye-bye po. Thank you.